Padamdamin na tagpo ang pag-uwi ni Mary Jane Veloso matapos ang 14 na taong pagkakakulong sa Jakarta sa Indonesia. Masaya man may halong pait ang pag-uwi niya dahil mananatili siyang nakakulong. Naritong report ni Rainiel Pawi. Martes ng gabi formal nang na-turnover si Mary Jane Veloso sa kustodiya ng Pilipinas. Bantay sarado siya ng Indonesian authorities nang dumating sa Jakarta Airport. Taong 2010 nang hatulan ng kamatayan si Veloso matapos mahulihan ng mahigit 2 kilo ng heroin sa maletang pinadala raw ng kanyang recruiter. Pero ngayon abot hanggang tainga ang ngiti ni Mary Jane. Matapos kasi ang 14 na taong pagkakakulong sa Indonesia, makauuwi na siya sa Pilipinas. Ate Mary Jane, kamusta ka na? Merry Christmas, ate! Pagkakita niya sa ilang opisyal ng Pilipinas, nagmano pa si Veloso kay Bureau of Corrections Director General Gregorio Catapang Jr. Hindi pa man nakasasakay ng eroplano, sumama na ang pakiramdam ni Mary Jane. May laman ba yun siya, no? May laman. Gutom ka. Nang umarap na sa presscon, purong bahasa Indonesia ang wika ni Veloso. Tila senyales ito ng tagal ng kanyang pagkakakulong. Kinanta pa nila ni Foreign Affairs Undersecretary Ed De Vega ang bahagi ng Indonesian National Anthem. Labis-labis daw ang pasasalamat niya sa Diyos na sinagot na ang kanyang panalangin makauwi na ng Pilipinas. Hindi niya rin nalimutang pasalamatan si Indonesian President Prabowo Subianto. May hiling naman si Veloso kay Pangulong Bongbong Marcos. President Bongbong Marcos Jr., maraming salamat po. Clemency, Mapawalang sala. mapawalang sala. Kasi wala akong kasalanan. Gusto rin ni Veloso na makasama ang pamilya at makapagdasal para ipagpasalamat ang kanyang pagbabalik sa Pilipinas. Opo, maagang pamasko. Anong una mong gagawin sa Pilipinas? Gusto kong magpunta sa simbahan, maraming simbahan. Bago mag-alas 6 ng umaga, nakalapag na sa Pilipinas si Veloso. Nahilo at nagsuka pa siya bago bumaba ng eroplano. Kaya kinailangan niya munang magpahinga ng kaunti. Dire-diretso siya palabas ng NAIA Terminal 3 at mabilis na isinakay para ilipat naman sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Hindi na siya nabigyan ng pagkakataong mayakap man lang ang mga mahal sa buhay bago umalis ng paliparan. Pahapyaw niya lang na nakita ang mga magulang at anak. Sa kabila nito, naisakatuparan na rin ang mahigit 1 dekadang hiling ni Veloso, ang makauwi sa bayang Sinilangan. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5.